Hi everyone, it's Emily. So now, this will gonna be my first vlog, and my first vlog will be the Get to Know Me Better. So I asked question in TikTok. So sobrang dami niyo nagtanong, I appreciate it. Pero syempre hindi ko naman masasagot lahat yon. So I just picked some questions. Now I will answer those questions with mukbang. So nagmumukbang ngayon. Kasama ko yung family ko, kasama nanay, tatay ko, kasi kapatid ko. So let's start. So let's start from the basic information about me. Tatay ko hindi dyan. So basic information about me. I'm Emily May E. Makalalad. I'm 17 years old, turning 18 sa September 5. I'm currently a grade 12 student in Sacred Heart Academy of Santa Maria, Bulacan. I have a younger sister. Grade ko na siya, and next, ano pa bang basic information about me? So, those are the basic information about me. So, let's move on and answer the question that you asked about me. So, for the first question, you only get 3 words to describe yourself. What are they? Ito nga pala yung una ko makikita. Ito yung unang beses ko makikita ko yung question, kaya medyo napaisip muna ako mga 5 seconds. Bigyan niyo ako. I'm strict. Hindi yan sigurado. First, I'm serious. Wala nang maisip yan. And 3. Ma, sa tingin mo ano? Bigay ka nga isa. So, pangatlo, ano mama? Kind. Siyempre may bite. Seryosong tao lang, hindi ako ano. Pero masayahin naman ako. May mga time na masayahin ako. So, that is for the first question. Second question. What are the talents and skills that I have? Kay Mema the original. Talent and skills. Alam nyo ba na dahil sa PE, hindi ko alam na kaya ko palang kumanta dahil sa kapal ng mukha ko, kaya ko ding sumayaw. Gumawa ko ng warm-up exercise, dahil sa... Ano ba? Warm-up exercise. Pero I'm a Wattpad writer. I started when I was in grade 9. Grade 9 or grade 8. 2018, 2017. Nagsusulat na ako. Tapos, nag-publish ako grade 10. Inipon ko muna siya. Tapos, itong grade 11, tinuloy ko siya nung bakasyon. Pero, tinigil ko din siya kasi nga sobrang dami ng ginagawa. I write. I can draw. I can paint. I can sing. I can sing. I can dance. Basta kailangan mga sambuan kong pag-aaralan yung sayaw. Next question, my favorite color. Syempre, favorite color is color red. So, what is the childhood greatest... ano ba yan, Emily? So, what is your greatest childhood lesson that you are going to bring for the rest of your life? Siguro yung sumunod sa magulang. Pagsunod sa magulang. Kasi, nung bata ako, lahat ng sinasabi ng magulang ko, sinusunod ko lang. And, I think it's a good foundation habang tumatanda ka. Nasugin mo yung mga magulang. Ano ba yung sumukbang natin? Hindi mo na kumakain. Ang tanong naman ni Robert Aro, meron ka bang crush? Siyempre naman, di ba pa meron akong crush? Ang clue, UP Fighty. Ayun, meron naman akong crush. Pero hindi mo tinanong kung sino. Tinanong mo lang kung meron. Di ba? So, what is your philosophy in life? According to Jassy May. Hi, Jassy May. Alam niyo kay Confucius, huwag mong gagawin yung sa ibang tao yung ayaw mong gawin sa'yo. Huwag mong gagawin yung ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo. So, yun lang. So, what are some of your favorite songs? Number 1, Taylor Swift Love Story. Yun yung pinaka-favorite kong kanta. Of course, K-pop songs. Sa BTS, ang favorite kong kanta ng BTS is yung Dope and I Need You.
spring day. Siyempre, walang tatalo sa spring day. Sa 17, good to me. Call. And yung 24 hours. What are your top 5 favorite movies? Before You, Titanic, yung Chinese, nakalimutan ko yung title niya. Cinderella, Hunger Games. Eto, natawa ko dito sa tanong na to eh. Mahilig po ba kayo sa sports? Hindi lang talaga hilig, baliw ako sa sports. Kami lahat sa bahay, pero doon pala sa kapatid ko, baliw kami sa sports, basketball, baseball, soccer, lahat. Pero especially volleyball. Ateneo fan kami, so Valdez, baka naman. Ateneo fan kami, pero tumiwalag ako pagdating ng basketball. Kasi ang parents ko, Ateneo fan talaga sila, ultimo basketball. Ako kasi sa volleyball, Ateneo ako. Pero pagdating ng basketball, UP tayo. UP talaga ako pag basketball. Mas yun, may kami sa sports, as in, nagre-review ako ng maaga para lang makapanood kapag may game. Ginagawa ko na lahat ng gagawin ko kasi alam ko manonood ako ng basketball or ng volleyball. Kami dito. Sisigawan kami para kaming baliw. Yun talaga yun. Seryoso. Mama or papa? Pa. Obvious naman yun. Kasi halos lahat naman napapansin yun din. Papa talaga. Kasi yung tatay ko, ano yan eh, uto-uto. Tapos, malambing yan. So, yung papa's girl talaga ako. At saka si mama kasi, syempre alam naman natin yan, di ba? Magulang, halos lahat ng magulang. Kapag pupunta kayong mall, hahawakan mo pa lang, nakatingin na sa'yo yung magulang. May tatay ko, tatango lang yan. Are you clean or messy person? Clean as in, hindi naman sa, sobrang OC, pero gusto ko lang ng malinis. Siyempre, wala may gusto naman doon. Describe your family, yourself in 2 words, according to Jose Dinos Castillo. Simple and happy. Nanonood kami ng sama-sama, nanonood kami ng TV, ganun lang. Sisimba kami, linggo-linggo. Anong shoe size ko daw? Sabi ni Abu Dhabi. Ang shoe size ko is, for American, is 8. Adidas 8. Converse 7. Toms 7. Sa Fila, 8. Sa Coach, 8. Yung dati ko, 8 yung sa Coach. Pero, ayun. Basta around 8 to 7. Bakit bigay niya ba akong sapatos? 3 facts about me. First, hindi ako kumakain ng rice. Alam nila lahat yan. Second is, hindi ako masyadong mahilig manood ng movies. I mean, I rather scroll in Facebook or do something else. Kasi pag movie, madali ako madistract. Pero kapag gusto ko yung pinapanood ko, at saka yung sa K-drama ganun. Pero madalas, hindi ako nanonood. Kaya yung Netflix namin, sayang lang. Magulang ko lang din yung nakikinabang. And for number 3, matakaw ako. As in, sobra. Pero hindi lang talaga ako tumataba. Hindi rin ako nag-workout. Pero nung bakasyon nag-workout ako, pero tinigil ko kasi parang wala lang. Mas lalo lang pumayat. Mas lalo lang nagalit yung nanay ko kasi mukha nila akong ting-ting. Madami naman ako kumain. Ano ba problema doon? Hindi ko naman kasalanan yun. So now, eto. Next question. Hobby. Hobby ko is kumain. Manood sa YouTube. Magsulat. Story. I like to read. Magbasa sa Wattpad. May court kasi dyan sa amin. Dati nagbabasketball ako tsaka nagbabaliball. Ngayon hindi na. Guys, sa bakasyon, baka ibalik ko na. Maglalaro na ulit ako. So, ang tanong naman ni hindi ko masyadong mabasa yung ano. Pero, my favorite food is burger. Di ko kaya mabuhay ng walang burger. Do you have jowa po? Tapos meron din nagtanong dito, NBSB po ba kayo? Oo, so yun na din yun. NBSB and hindi pa ako nagkakajowa. Walang plano, charot. Ano pong height nyo? Around 5'2", 5'3". Last time I checked sa school. And for the next question, zodiac sign, I am a Virgo. September babies. Dream job. Hindi ko mabosin mga name nyo. Ang dream job ko, first, I would just want to be an accountant. Yun talaga. Simula grade 11 ako, accountant lang. Pero yung kapitbahay ko kasi, nag-abogado.
syempre, di si ate girl mo, tinitingnan ko siya. Parang, accountant siya, he's from LaSalle. Graduate siya ng LaSalle. First take accountancy, pumasa siya. So, syempre, gusto ko din maging ganon. Kasi gusto ko maging accountant, pero nung nakita kong parang mas lalo akong na-motivate. And then, nag-law siya, Sandeda. And nung pumasa siya, first date din, pumasa kagad siya ng law. Parang gusto ko din ng ganon. Parang gusto ko maging abogado. Pas yung tipong sa pangalan mo sa unahan, Attorney Emily May E. Makalalat, sa dulo CPA. Who is your favorite Western singer? Taylor Swift, One Direction, Harry Styles, 1B, comeback. Wait lang tayo. Favorite K-pop group? Rank natin ha. Ang una-una ko nakilala ng K-pop group is EXO. Pero dahil demonyo ang 17, main ko 17, Mingyu bias ako. I mean, and hip-hop unit. Then, sumunod is BTS. Next is Blackpink. Next is GOT7. And then, Twice. May naisip ka na po ba na kukunin course for college? Nag-accountancy ako. BS Accountancy. If hindi ako makapasa. Ang nilagay ko sa mga choices ko is accountancy, eduk. Yun yung pinag-usapan namin ng nanay ko. Kapag eduk na lang. Di ba 4 kasi yung choices doon? Ang nilagay ko, accountancy, eduk, elementary, and secondary, then political science. Most memorable thing that happened to you? Yung mga sa TikTok. Yung sa TikTok, kasi hindi ko inaakalang magbo-blow up siya. Kasi as in, nagrarant lang ako. Sa mga problema, iniisip ko nga yung sa makeup ko, yung mukha ko. Isip ko, paano kayang gagawin ko? Sabi ko, basta nagti-TikTok ako noon that time, wala naman din naman ako nagpo-post sa TikTok, tamang scroll lang ako, tamang nood lang ako. Tapos naisip ko, gawan ko kayo ng video, mag-rant lang ako. Tapos yun, nag-rant ako na nanghihingi ako ng advice anong maganda kong gawing makeup, wala akong mahanap na makeup artist noon. And then, nagulat ako, bigla siya nag-blow, ang daming Tapos yun yung most memorable, hindi ko alam na mag-blow up siya. Marami ako makikilalang tao na hindi ko alam na susuportahan ako na magugustuhan yung mga ginagawa ko. And I'm so happy that I met you all. Eto nga, di ba? Parang kayo yung dahilan kung bakit ganito. Nag-start ako sa ganito. And hindi ako magsasawang mag-thank you sa inyo and tumanaw ng utang na loob ng mga... And natutuwa ako kasi nagugustuhan niyo yung ginagawa ko. And for those people who support me, thank you very much. God bless you all. Kayo yung memorable thing na nangyari sa buhay ko. And I hope na sa journey ko na to, makakasama ko pa din kayo and susuportahan niyo ako. Are you a fan of K-pop and K-drama? Yes. Sinabi ko na kanina yung mga favorite kong K-pop boy group. K-drama, ang last na pinanood ko is yung True Beauty, Kim Sojun fighting, and favorite kong K-drama, Scarlet Heart. Scarlet Heart talaga, yun yung kauna-unahang K-drama na pinanood ko na na-trauma kagad ako kasi bakit namatay lahat ng grabe naman yun, si Wang Soo lang ang natira. Tama ba yun? Sino yung director niyan? Ituro nyo nga sa akin, pupuntahan ko talaga. Season 2, ilang taon na akong naghihintay, Something that you really love about yourself. I love how I think or take the situation positively and treasure everything that is happening to me. Masama man siya or maganda man siya. Kasi lesson yun. Kung yung mga masasamang nangyari, lesson yun, may matututunan kang lesson doon. And for the good things that happened to me, I always appreciate those happening in my life. Next is, what is my dream school? So, I have 4 dream school. First, syempre, para sa bayan, future is UP. So, UP, kasi nga, syempre gusto kong mag-accountancy. Alam naman natin na lahat na kapag sa UP ka nag-take ng accountancy, parang 100% sure papasa ka eh. And also, syempre, dahil gusto ko din mag-law, so UP talaga. And walang tuition, hindi kailangan ng nanay kong magbayad ng tuition. Yun yung mga gusto ko eh. Yung ayaw kong pahirapan sila na pati pa naman sa college, magbabayad pa sila kung meron namang mga libreng schools. Ito rin yung reason kung bakit, kasi nakikita ko sa TikTok yung mga comment nila doon. Bakit ba
puyat ka ng puyat, aral ka ng aral, grade is just a number. Sa akin kasi, ang gusto ko kasing mangyari, makakuha ako ng scholarship. Yun yung ini-aim ko. And bakit hindi ko gagawin yung best ko? And I mean, nandun na din ako, nag-aaral na ako. Why not gawin ko na din yung best ko? Gawin ko yung best ko sa pag-aaral. And it will also benefit me. Katulad nito, mataas yung grade ko, pwede ako makakuha ng mga scholarship. Kapag nag-a-apply ako sa admission, pumapasok yung grades ko. Di ba parang ang ganda lang? Pas nakakatuwa lang din na yung hard work mo is nagpe-pay off. Yung paid off? Ano yun? Diyos ko po, ano ba yan, Emily? English ba yan? Alam nyo, kaya babaksak na. Yung English ko talaga, yun na yung mababa akong grade. So, aminado naman ako. Mas gusto ko math. Gusto kong hindi mahirapan yung magulang ko sa pag-aaral ko sa college. Gusto kong wala silang intinding tuition, wala silang babayaran. And mag-aaral lang ako. Yun lang talaga yun. Pinag-aral nila ako, so mag-aaral ako. Gagawin ko yung best ko. And kaya gusto kong makapasok sa UP. PUP. Yan. UP Santa Mesa. Please, ipasan nyo ako. Pa-pray nyo ako, ha? Next is PNM. And then, BSU. Bulacan State University. So, yun yung 4 na gusto kong may dream schools. And nakapag-apply na kasi ako sa FEU and Letran. And pumasa na ako. Ang hinihintay ko na lang is FEU Letran. Pumasa na ako and hinihintay ko na lang is yung sa scholarship kung paano ako mag-a-apply or kung makakapasok ba ako, eligible ba ako sa scholarship. So yun, PUP, come on, you know. Ipasan nyo na ako, makawa kayo. Kailangan ko talaga. What is your life Bible verse? So maybe I will end this vlog here. My favorite life verse po, ito yung unang-una talagang tumatak sa isip ko is yung Ephesians 3, verse 20, God will give you more than you ask for. We always wish for something that we want. And kapag hindi natin natatanggap yun, nagagalit tayo. Kina-question natin ang Diyos. Pero ang lagi kong iniisip, kaya hindi binibigay sa atin yun kasi may mga bagay na pwede yung bagay na yun makasama sa'yo. Yun yung maging dahilan kung bakit makagawa ka ng pangit or hindi magandang bagay. And God will always give you what's good for you, what's best for you. Binibigay niya yung mga bagay na alam niyang makakabuti sa iyo and mas maganda. So you just need to have the patience sa putik. Ano yun? Kailangan pasensyoso kang tao, maghintay ka, dadating din yan. Yun yung lagi ko din sinasabi. And that's all for my Get to Know Me Better vlog. Thank you for watching. Subscribe to my YouTube channel, like this video, and see you in my next vlog. And thank you. God bless us all. Bye!